Hello po sa lahat, magandang araw. Welcome po sa aking classroom. Ito po ay isang grade 8 classroom ng isang public school dito po sa Misamis Oriental. Ngayon po ay simula na ng Brigada Eskwela at magkakaroon ulit tayo ng paglilinis at pag-aayos ng mga classroom. Kaya dadalhin ko po kayo sa isang munting tour para makita ninyo ang aking classroom setup for the school year 2020-2021. Tara na! So, simulan na natin ang classroom tour at simula tayo sa aking door 1 or entrance door. So, meron po tayong dalawang pintuan sa classroom. Ito po ay typical na public school classroom dito sa Misamis Oriental. So, nakikita ninyo na mayroon pong mga butas at sirang-sira po ang aking pintuan dahil nga po nasira siya kasi kapag umuulan, mayroon pong tumutulo sa ceiling kaya nababasa po yung kahoy at ayan na po, nabubulok yung kahoy. So nilagyan lang muna namin ng munting kahoy para hindi naman siya tuluyang mag-collapse. So kapag inopen po natin yung entrance door, makikita nyo po itong space na ito dito na gusto ko po sanang pagandahin para naman po even siya dun sa kabilang wall. Kaso, yes, ito po yung kabilang wall, mayroon pong decoration. Kaso ito, kapag nabuksan na itong pinto, natatakpan po siya. Kasi bawal naman po tayo magsara ng pinto kapag mayroong regular classes, hindi po ba? Kaya minabuti ko na lang po siyang iwan ng ganyan, na mayroon po siyang blank space. So ito naman sa baba po, sa front wall ko, mayroon po tayo mga pastel colors na naka-paint po in stripes. So gusto ko sanang palibutan ng ganitong style yung aking classroom walls. Kaso nagahol po ako sa budget at naubusan po tayo ng pintura. So nagpintura po ako nito taong 2019. So ang tumulong sa akin ay yung mga previous students ko po na nanggaling po sa aking old station. So ito naman po mga stripes, ako lang din po yung nagpintura nito. So mahirap po siya kasi kailangan po maging straight yung line. Kaya nga po mayroon siya mga gumigiwang-giwang na linya. Hindi po siya perfect. So ito naman po yung aking chalkboard. So pininturahan ko din tong chalkboard ko in 2019. So ito po yung border niya po ay pastel pink at saka itong mismong chalkboard ay pininturahan ko ng chalkboard paint na green. So mayroon siyang cover na curtain kasi required po na mayroong curtain. So para hindi naman boring na green lang, nilagyan ko po siya ng accent. So I guess ang curtain na to ay mga 5 years ago na. So pinatahi ko po siya nung nandun pa ako sa kabilang station. So last year din po nilagyan ko ng border ang aking chalkboard. So maganda po siya tingnan. So ang border na ito, ako lang po ang gumawa. So pumili po ako ng design mula sa online, sa Google po. Tsaka print ko. And then dinikit ko po sa cartolina para magkaroon siya ng accent. Tsaka dinikitan ko din ng transparent tape para maging glossy tingnan at maging waterproof po. Yeah, pero hindi po siya actually waterproof kasi yung likuran po hindi ko na dinikitan kasi nga masyadong magastos na rin po. So yung theme ko po last year is tropical flamingo theme kasi na-inlove ako sa tropical theme na nakikita ko sa online, sa Pinterest, sa Instagram, ganun po. So kaya ito yung ginamit ko. Yan. So itong table na to, itong ginamit ko bilang demonstration table kasi wala akong teacher stand. So ito, mayroon siyang drawer dati kaso nasira. So minabuti na lang naming tanggalin kasi ulit-ulit po siya nasisira. So ito, dinikitan ko lang din siya ng contact paper po sa surface kasi ilang ulit ko na siyang pininturahan siya. Masyadong makinis yung surface niya kasi laminated kaya natatanggal din yung pintura. So nilagyan ko na lang ng contact paper. So na-inherit ko po ang table na to mula sa previous owner ng classroom. The same thing with this table, galing din ito sa previous owner ng classroom. So for the meantime, pinatungan ko siya ng TV na bigay naman sa amin. So issue sa amin to na for free po. So Samsung po yung nakuha kong unit, 32 inches po siya. Plano ko po siyang ikabit po sa wall sa ibabaw ng aking chalkboard kapag napinturahan na po. Kasi this year, magre-repaint po kami ng aming classroom wall kasi sabi ng aming school head, hindi po kami nakasunod sa standard color ng classroom. Kaya i-change po namin ang color ng aming wall this year.
punta naman tayo sa ibabaw na bahagi ng aking chalkboard. So malawak po ang space dito kasi nga mataas po yung ceiling ng aking classroom. So dito po kasi nga sa checklist natin, sa checklist ng DepEd po kung paano i-restructure yung mga classroom, mayroon po dapat nakalagay yung DepEd mission, vision, and core values, yung ating pambansang awit at saka yung panunumpa. So sa akin naman, para maging balanse po siya dito sa malawak na space na to, dinagdagan ko po ng Makabayan Song. And then, ito namang nakaputi na spot ay para sa logo, pero natanggal po yung logo. Ibabalik ko po yun, i-fix ko po yun this time. And then, ito naman pong beamer, ito yung division banner namin. Pero nga, dahil kakabit ko na ang TV dyan, so siguro, change na rin yung posisyon ng mga posters na ito. At saka ngayon, masyado pong malaki ito. So, gagawa po ako ng bagong layout at i-reduce ko po yung size at gagawin ko naman lighter color yung background para po maging readable yung text po niya. So siguro gagamit na lang ako ng isang kulay para uniform po. Siguro white. Dito naman sa kabilang wall, katabi ng aking chalkboard, so ito yung aking birthday calendar. So actually, hindi na ako gumamit ng contact paper para sa aking mga accent wall kasi nga gipit tayo sa budget. So ito na lang pong borders ang aking nilagay. So ito naman ding mga decoration ko ay pinrint ko lang sa ordinary bond paper na na-issue po sa amin noong nakaraang taon. And then dinikitan ko lang po ng transparent tape kasi para maging glossy at para maging waterproof naman din po siya kasi hindi pa ako nakabili ng laminator po last year. So itong blank space po para sana ito sa organizational chart kaso hindi ako nakagawa. So ayan yung birthdays. So far maganda naman siya tingnan. Ayusin lang natin yung pagdikit ng scotch tape para maganda tingnan. Okay, ito naman yung wow work na nagawa ko, which is I'm so happy. So nakita ko to sa YouTube, sa Instagram at saka sa Pinterest. So maganda po kasi nakaka-motivate po sa mga bata na makita nila ang kanilang output na naka-display po sa wall para nakaka-proud po. So gagawin ko pa rin to this year. And then sa itaas naman, so I have here also malaking space din. So actually malalaki yung space sa aking classroom sa ibabaw na bahagi. Pero dito naman sa ibaba medyo limitado yung space. So ito naman naka-display yung aking mga lumang posters na ng good manners and right conduct. So actually nabili ko ito sa isang local educational shop. And then about 5 years ago or 6 years ago, so 35 pesos yata per pack. Tapos mayroong 20 pieces. So monthly kasi to. Ginagamit to sa mga elementary teachers. Pero maganda din naman gamitin. So this year, gagamitin ko pa rin to ngayon. And siguro i-enhance ko na lang yung kanyang background. Siguro ididikit ko siya sa isang makulay na papel or kartolina para naman maging matingkad siya tingnan. Pero so far maganda po siya, para pong laminated pero hindi po siya laminated, scotch tape lang po yan. So nagpa-print din po ako ng Honesty is the Best Policy na poster kaso masyadong malaki, so matatakpan po ang buong space na to, kaya niligpit ko muna yung tarpaulin na yon, tsaka nagprint na lang ako ng ordinary bond paper ng ganito kaliit po na poster. So I guess this year kung mayroon tayong budget, magpapa-tarpaulin na din po ako kasi po masyadong mahal kapag bibili tayo ng scotch tape. At saka imagine, tedious talaga yung paggawa kasi kailangan mong idikit isa-isa yung scotch tape. So ito namang bulletin board na ito, 8 years na po ito, pinagawa ko noon pa dati sa lumang station ko. So nang matransfer ako dito in 2018, so dinala ko po siya, dalawa po sila actually. So yung isa dun sa kabilang window naman, so kinarga ko po siya, tapos nilagay ko sa bank ng bus. So ito namang saying na ito ay nakuha ko sa Pinterest. So maganda po siya
Kaya nag-recreate po ako. Ginamit ko yung aking Bitmoji. Tapos yes, nilagay ko sa iba't ibang kulay na art paper. Tapos nagdagdag naman ako ng iba pang mga posters, instructions, mga do's and don'ts para naman magkaroon ng reminder yung mga bata kapag bibisita sila sa school or kapag inallow na yung face-to-face instruction. So, mayroon silang nagbabasa ng mga reminders. So, gagawin ko pa rin ito this year, pero papalitan ko na yung background. So, yung background pala nito is pinrint ko lang sa ordinary bond paper. Tapos, gumamit ako ng shiplap design na light wood mula sa online. So, maganda po siya kasi bluish po. Nagmatch po siya sa color ng bulletin board tsaka sa curtain. So, ito naman, ito yung gallery wall ng aking child-friendly school system, anti-bullying corner, in-depth corner, at saka barkada kontra droga. So, ang ginawa ko dito, kasi nga dapat isang program, isang corner, pero dahil limited po ang ating space dito, kaya ang ginawa ko, nag-collage na lang ako. So, kumuha ako ng mga pictures online, tapos pinrint ko sila. Tapos sinukat ko muna pala yung space ng buong wall na ito. Tapos dinivide ko sa 4 at nag-cut ako ng styrofoam para naman doon ko i-mount yung mga pictures para magkaroon siya ng parang 2-dimensional effect. So maganda naman po yung kinalabasan. So this year, ganito pa rin po ang gagamitin ko para hindi na masyadong marami ang aking gagawin at hindi na masyadong magastos. Sa isang maliit na space naman ito, ginamit ko siya bilang mental health awareness po na board. So, gumamit ako ng styrofoam para magkaroon po siya ng 2D effect. At saka, nag-collage lang din ako ng iba't ibang mga pictures about mental health. So, may space po dito sa dulo, kaya nagdagdag ako ng isang maliit na quote po. Tapos, nilagyan ko ng flamingo. So, ito yung isa pang bulletin board na kasama nung isa pa dun sa kabilang window. So, ito yung writing board ko. Tapos, itong pencil na ito about the writing process ay nakuha ko sa Instagram mula kay Rock in Sources. Tapos, ginamitan ko siya ng styrofoam para magkaroon ng 2D effect. So, maganda po siya. Nagandahan po ako sa kanya. And then, yung background niya, yun pa rin yung shiplap na light wood. Tapos, ito namang mga letters na ito ay dinesign ko lang din po gamit yung PowerPoint. Tapos, pumili lang ako ng cute na font. Tapos, pinrint ko. Tapos, ginupit at tinikitan ng scotch tape. So, ito po nakuha ko sa Instagram. Yes, and then itong mga transition words nakuha at saka itong sensory words nakuha ko ito mula sa aking mga lumang notes sa college at high school. So sa ibabaw naman ng bulletin board na ito ay mayroong famous classic writers. So nasira na po yung poster kasi po nabasa po ng tubig. Tapos ito naman po mga pictures kinuha ko lang online. So ito po yung mga English and American writers po. So ito yung cabinet ko or divider. Gawa po siya sa nipa twines. So para po siyang ratan pero hindi po siya ratan. So ito po yung mga mga sanga po ng nipa or palm tree po. Kasi marami pong palm trees dito sa amin. So, yung lola po ng na isa sa aming estudyante ay gumagawa po nito. Kaya, nag-order yung previous owner ng classroom ko. So, nung na-transfer siya ng kabilang classroom, naiwan po itong mga dividers na ito. Sa ngayon po, ginawa ko siyang storage po ng mga learning modules. Tapos, sa baba naman, mayroong mga manipulatives po, mga iba't ibang bagay po na hindi ko pa ginamit pero gagamitin ko po in the near future. Mga decorations, curtains, ganun. So, ito naman ay mga alcohol po. So, ginamit ko po yung mga old containers ng cologne at saka old containers ng alcohol. At nilagyan ko ng alcohol tapos dinikitan ko ng sticker at para ibigay po sa aking mga estudyante kapag kumukuha sila ng learning modules. So, medyo po konti lang yung nakuha ko mga containers kaya ginamit ko po yung mga container ng printer ink. So, ayan po, nirecycle ko po siya. So, imbis na itapon po,
yung mga containers ng printer ink. So hinugasan ko po sila at saka nilagyan ng alcohol. Po yung aking bag na puno po ng mga tela, tapos iba't ibang mga decorations, ang aking Christmas tree na parang pang Halloween, so aayusin ko po yan. So meron pa po ako dito marami pang mga folders na wala pa pong pagsidlan na storage, so aayusin ko po yan this year. Gusto ko po gumawa ng sistema po ng pag-aayos ng mga filing folders para po kapag may hahanapin ako, madali ko lang silang makita at saka hindi naman po masyadong magulo tingnan yung mga papel. So ayan po, kung mayroon po kayong idea or suggestions kung paano po yung tamang sistema ng pagpa-file po ng mga papers, share nyo po sa akin. Please comment down po. So ito naman yung aking kitchen. Sa ngayon wala pa po akong sink. So plano ko sana itong divider na ito or itong table na counter na ito, ginawa namin ng aking estudyante. So gumamit lang kami ng mga lumang kahoy mula sa mga sirang upuan. So dapat sana lalagyan namin yan ng, ito na din sana yung magiging counter para sa sink, pero sa ngayon hindi pa namin nagawa. So I hope that this year ma-realize ko po yung aking lavatory. So ito naman ang aking health corner, sa itaas ang aking disaster risk reduction management system, tapos mayroong wins. At ito naman isa sa pinakamagandang project na nagawa ko last year, ang pag-cover po ng contact paper sa aking toilet door. So bumili po ako mula sa aking kaibigan na online seller ng itong tropical theme na wallpaper, at saka kinover ko po dyan sa aking toilet door, at maganda naman po yung resulta, match na match po sa aking tropical theme. And I guess kahit na this year gagamit ako ng iba pang theme, hindi ko na po siya papalitan kasi alam ko magmamatch pa rin po siya. Yes, ito namang idea ng sign na to, nakuha ko lang din po online. Yes, ito na mga affirmation station. So nakuha ko ito kasi maraming gumagawa nito sa Instagram, sa Pinterest, at saka sa YouTube. So kumopya po ako ng mga ideas mula doon. So affirmation station, at ito po naman pong mirror ay parang na-inherit ko sa previous owner, pero parang pahiram lang. Kapag kukunin na niya, isa sa uli ko naman. Yes. So, nilagyan ko lang ng mga affirmation statement dyan sa gilid para kapag gumamit ang mga bata nito, makakaroon sila ng affirmation na like, I am blessed, I am loved, I am kind, I am grateful, I am beautiful, I am, ano yun nasa dulo, I am unique. Pero naisip ko naman na need kong i-transfer to other place, to other space yung mirror, kasi kapag may gumamit po sa CR or sa toilet at kapag may gumamit naman sa mirror, para magkakabungguan sila. But so far wala pa namang nangyari na ganun, pero para maiwasan lang yung mga aksidente na ganun, so I guess I need to transfer the mirror to another place. So titingnan ko lang muna kung ano yung magiging setup ng aking classroom this year. So ito naman, nandun po aking medicine kit. Ito naman po ang cloth na to. So pinatahi ko po siya, I guess mga 7 years ago. So lalagyan po siya ng mga personal hygiene po ng mga bata, tulad ng kanilang towel, ng kanilang toothbrush, ng kanilang toothpaste, sabon, at saka suklay. Kaso nga wala pa tayo mga bata ngayon, so empty po siya. So ito po yung likuran ng aking cabinet. Nilagyan ko po siya ng classroom helpers. Ito naman po ang aking broom box na donated po ng isang parent. So very thankful po ako sa parent na yon na nag-donate po ng malaking broom box na ito. So na-organize po ang aking mga tools at saka mga brooms sa loob nito. So kahit po malaki siya, bulky po siya, kumakain siya ng maraming space, pero at least naman mayroong storage yung aking mga tools at saka brooms. So sa gilid naman, temporarily nilagay ko muna dyan ang mga textbook. So ito pong storage bin na ito ay binigay po sa amin ng aming property custodian mga last week of July po. So lalagyan po siya ng mga self-learning modules, pero hindi ko pa po na
nalagay yung mga modules dyan. So, ito po yung aking teacher's nook. So, yung contact paper po doon sa toilet at saka dito po sa aking table ay magka-match po sila. So, maganda po ang resulta. And by the way, yung surface po ng aking table at saka yung gilid naman ay nalagyan ko ng gray na contact paper. Para po parang marble lang yung effect niya. Tapos, gumawa din kami nitong sneeze guard para po protected tayo kapag mayroong visitor or mayroong mga consultation po. Protected po tayo kasi nga mayroon tayong sneeze guard. So, ayan po ang aking storage cabinet. Ang mga laman po niyan. So, ayan po sa ibabaw yung aking mga awards. Tapos, mayroong isang pusang tulog. And then, yung mga file folders ko po nandyan sa loob. Tsaka yung iba pa pong mga awards sa loob. Tapos, ito naman sa baba, yung mga iba pa pong mga gamit like pens and other things. Tapos, nandito na rin yung mga reminders. Nagkabit din ako ng Fairy Light na battery operated po. Para kapag nag-overtime po ako sa school, mayroon po makikitang cute po na maliliit na ilaw dito. Tapos andito yung printer ko, yung tablet, yung fake flowers, tapos mga teacher stuffs, ganon. Ayan yung pangalan ko. Tapos meron din akong frame dyan. Yan, magulo po yung table. So, nasira ko po yung main drawer dito. Kaya, natapon. So, ito na lang pong tatlong maliliit na drawers ang natira. Okay, dito naman sa likuran ko, mayroon akong malaking bulletin board. So, sa ibabaw po, mayroon tayong mga DepEd personnel po natin. So, meron pa akong quote dyan tungkol sa pagiging diligent kasi last year, yung pangalan po ng aking section is Diligent. So, ngayon naman ay papalitan na po natin yan kasi bago na ang name ng aking section, Simplicity naman ngayon. So, if you have any idea kung ano po magandang quotation na tungkol po sa simplicity, please comment down po. So, ayun naman yung clock ko. So, mayroon po siya nakasabi na time to be kind, pero parang hindi po siya readable. Kaya papalitan ko po yung kulay. So, ito naman po yung malaking bulletin board sa likuran ng aking teacher's table. Dito po naka-display yung aking ABIS, learning areas, tsaka yung multiple intelligences. So, yung bulletin board na ito ay mayroon po yung background nito ay nagawa po sa rubber mat. So, pininturahan ko lang din po siya, nakamatch ng kulay sa wall. So, ito naman po mga posters dito, pinrint ko lang din po, tsaka dinikit sa cardboard. So, ang laman po nila, nandyan po sa file folders na nakapaloob po sa aking cabinet. Kaya this year, plano ko po na ilabas itong mga file folders na ito, tsaka ilagay po doon sa bulletin board para naka-display na po sila. So, maglalagay po ako ng mga wall organizers po. Magdi-DIY po ako. So, ito naman po ang aking learning areas at ito yung multiple intelligences. Ito po yung aking maliit na electric fan. Tapos, mayroon ako ditong divider. Nandun yung mga printer ink. Ito naman yung aking mga envelopes po, mga self-learning modules. Tapos, ito naman, nandito yung mga papel, mga construction paper. At ito naman, nandito yung aking mini altar. So, nandyan po naka-display ang aking mga souvenirs po na stone galing sa iba't ibang lugar. So, yan po ang Afghanistan stone. Bigay po sa akin ng aking pinsan. Ito naman po ibigay ng aking friend mula sa Iloilo. At saka ito naman po isa galing sa Oroquieta. Nung punta po ako sa Oroquieta. Naman pong magnet nito ay nabili ko po nung nagpunta kami sa Malacanang Balas. So, yan lang po yung nabili ko kasi mahal po yung mga bilihin doon sa souvenir shop nila. So, ito naman ang aking supervisory corner ay ipinturahan ko po siya. Tapos, mayroon po siyang 3 pockets. So, lagyan ko po siya ng mga report card. So, na-inherit ko lang din po yan mula po sa previous owner ng aking classroom. Hindi na po niya kinuha. So, ito naman mga file folders na ito. Mga SF10 at saka
report card at iba po mga home learning plan at iba pa. So, naglagay din ako ng sneeze guard dito sa aking counter cabinet. And then, dinagdagan ko po ng accessories ng mga bulaklak na vines. Tapos ito namang sneeze guard na ito, ginagamit ko po siyang harang sa pintuan kapag nagre-release ako ng mga self-learning modules para hindi na po pumasok yung mga parents or yung mga estudyante. So, dyan ko na lang siya nilalagay or pinapasa para po protected tayo. So, meron din po siyang information dyan na nakadikit, yung anong gagawin kapag pumunta po sa school. So, ito pong space na to, it used to be blank years ago. Tapos, gusto ko sana lagyan ng wings para magkaroon naman ako dito ng parang photo op. Kapag merong bumisita, pwede silang mamasyal dito at saka mag-picture sa wings. Pero hindi ko po nagawa yung project na to. So, last Valentine, nakita ko po itong mga old frames ko, kaya ginamit ko po siya, pandikit dyan. And then, nagdagdag po ako ng mga sayings, and then yung letter po na LOVE. So, at saka, gustuhan ko po kasi nag-match po sila lahat sa theme ko na tropical. So, ito yung second door ko or aking exit door. So, mayroon po siya nakalagay na thank you, please come again. Doon naman po sa aking entrance door, nakalagay doon is welcome, this is a child-friendly class home. Okay, so dito naman yung aking little library at ito yung aking reading corner. So actually, itong mga letters na to, nabili ko sila mga 5 years ago, tag 35 pesos po each kasi malaki yung mga letters nila. Tapos medyo po naging running ako in the last years. So bumili po ako ng 2 sets po na ang nakalagay is I Heart Reading. So, nung na-transfer po ako, yung isang set po binigay ko sa aking kaibigan na co-teacher din. So, isa lang yung dala ko. Kaso, parang magtitipid ako ng space last year. So, ito lang pong 4 na letters yung read. So, yung mga ibang letters naman nakatago po sa drawer. So, plano ko this year, gagamitin ko sila, yung I Heart Reading. So, siguro dito sa wall na ito, dito sa space na ito ilalagay. Unfortunately po, na-delete ko po yung video na karugtong nung sa mini library. Kaya po, ipapakita ko na lang sa inyo ang photo montage ng classroom setup ko po nung maayos pa po siya. Nung after po ng aking pagsiset-up, ito po yung mga hitsura ng aking classroom decor.
Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood ng aking classroom tour para sa current situation ng aking classroom setup for school year 2020-2021. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel at antabayanan po ninyo ang karagdagang transformation ng aking classroom for school year 2021-2022.